Breaking news, merong isinagawang pinakabagong pag-atake ang militanteng grupo ng Yemen na kung tawagin ay Houthi sa Red Sea. Inamin mismo ng Houthis na hindi lang sa Red Sea ang kanilang gagawing pag-atake, kundi pinalawig pa nila ito. Inamin mismo ng Houthis na hindi lang sa Red Sea ang kanilang gagawing pag-atake, kundi pinalawig pa nila ito at maging ang Indian Ocean ay kanila na ring aatakihin lahat ng mga barkong daraan dito, lalo na kung may koneksyon sa Israel. May mga Pilipino rin na naging hostage ng Houthi at hanggang ngayon ay hindi pa ito pinapakawalan. Nito lang nagdaang araw ay meron na namang inataking barko ang Houthis at 2 sa ating mga kababayan ang nasawi. Meron namang 3 sugatan, subalit ang 10 ay safe na. Ayon sa Voice of America, tahasang inamin ng Houthi na meron silang pinakabagong tinarget na tanker sa Red Sea at hindi sila nahihiyang angkinin ito. Ayon sa British Military's United Kingdom Maritime Trade Operation, gumamit ang Houthis ng missile sa Port of Hodeidah. Agad na nagsagawa ng inspeksyon ang British military at ang United States of America at napag-alaman na ang ginawang pag-atake ng Houthis ay hindi nagsanhi ng mga casualties at mga damage. Ang barko na inatake ng Houthi ay isang Singapore-based Eastern Pacific Shipping na kung saan ito ay kinokontrol ng Israeli billionaire na si Idan Ofer. Inamin din ng mga rebelde na hindi lang ang barkong ito ang kanilang inatake, kundi inatake rin ng Houthi ang American destroyer. Ayon sa report, paulit-ulit na inatake ng Houthi ang American destroyers at ang US warship. Ginamitan ito ng mga grupo ng missile attack at drone attacks. Kinumpirma naman ito ng US Military's Central Command na totoo ang ginawang pag-atake ng Houthis. 3 anti-ship ballistic missiles nitong Biyernes ang ginamit ng Houthi. Marami nang isinagawang pag-atake ang Houthis sa Red Sea, sa Gulf of Aden mula noong November. Palala ng palala ang sitwasyon sa Red Sea. Desidido ang Houthi na targetin ang lahat ng mga barkong palabas at papasok sa Bab al-Mandeb, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa Israel. At meron silang bagong claim. Ayon sa kanila, hindi lang Red Sea ang kanilang target ngayon, maging ang mga barko na dadaan sa Indian Sea. Ating napag-alaman na hindi lang ang US, hindi lang ang UK at ang koalisyon ang sumusugpo sa Houthis. Maging ang India ay isa sa mga bansang tumutulig sa ngayon sa Houthis. Marahil ay isa ito sa dahilan kung bakit tinarget na rin ng Houthis ang mga barko na dadaan sa Indian Sea at dahil dito naghahanda na ang India at galit na galit ito. Marami ng pagkakataon na ang India ay tumulong sa mga barkong inatake ng Houthis. Isa na ang ating mga kababayang Pilipino sa natulungan ng India. Maging ang Pakistan ay natulungan na rin ng India. Ang Pakistan ay kalabang bansa ng India, subalit tinulungan pa rin ito ng India. Ayon sa India, karapatan ng kahit na sino na tumanggap ng tulong kung sila ay nasa alanganin. At ang Houthis ay isa ngayon sa mga kinakalaban ng India maliban sa mga pirata dito, lalong-lalo na ang Houthis ay napabilang na sa mga teroristang grupo. Ayon sa United States of America, ibinida rin ng Houthi na meron silang bagong armas. Nagiging kampante ang Houthis dahil sa kanilang bagong armas. Dahil hindi lang Red Sea ngayon ang kanilang aatakihin, maging ang mga barko na gumagawa ng alternative routes, lalong-lalo na sa Indian Ocean, ay kabilang na sa kanilang target. At upang maisagawa ito, kailangan nila ng bagong armas. At meron na nga at ito ay kanilang ipinagmalaki. Ito ay ang pinakabagong hypersonic missile. Better weapon, bigger ambisyon. Napakalaki ng abala ang naibibigay ng Houthis sa maritime trade, maging sa Europe at sa Asia. Maraming mga businesses ang nalulugi. Maging mga supply ships ay apektado. Maging ang ibang mga produkto ay nagtataasan ng presyo dahil apektado
sa langis na dumadaan sa Red Sea na siya namang hinaharang ng Houthis. Kaliwat kanan ang condemnation ng mga bansa sa ginagawa ng Houthi sa Red Sea. Subalit, nagpapatuloy pa rin sila sa kanilang ginagawa. Sa report ng Al Arabiya, isang news agency na pinagkakatiwalaan sa Middle East at pag-aari ng Saudi Arabia, kinumpirma nito na ayon sa Russian state media na meron ngang isang hypersonic missile ang Houthis at ito mismo ay inamin ng Houthi. Ito ay kanilang gagamitin panlaban sa mga barkong dumadaan sa Gulf of Aden sa Red Sea bilang pagsuporta sa mga brothers nila sa Gaza. Meron tuloy mga nagsasabi, bakit hindi nyo na lang iatake sa Israel mismo? Bakit nyo papahihirapan ang mga barkong wala namang kinalaman sa Israel kahit na mga commercial vessels ay tinitira ng grupong Houthis? Ayon din sa Houthis na ang kanilang bagong armas ay successful na nilang na-testing. Ang pagkakaroon ng hypersonic missile ay iilan lamang sa buong mundo. Nabalitaan ko na ang Pilipinas ay meron na rin pala. Subalit, iilan lamang ito. Hindi matatawaran ang dami ng meron ang United States of America, Russia, maging ang China. Pero patuloy pa na bine-verify ang claim na ito. At kung ito ay may katotohanan, ito ay nagiging advantage para sa grupong Houthis. Gaano nga ba kabilis o kalakas ang hypersonic missiles at bakit kinakatakutan ito ng maraming bansa? Ang hypersonic missile kasi ay napakabilis nito, 5 times faster than the wave of sounds. Mahirap itong ma-detect o mahirap itong ma-intercept at dahil sa kanyang taglay na bilis, siguradong sapol nito ang target. At ayon mismo sa Houthi, ang pagkakaroon nila ng isang hypersonic missile ay nag-udyok sa kanila upang gumawa pa ng maraming ganito. Kaya ayon sa mga rebuilding ito, nagkakaroon sila ng power para ma-extend pa ang kanilang ginagawang pag-atake sa Red Sea at ngayon maging ang Indian Sea. Dagdag pa ng Houthis na the Battle of the Gulf of Aden has just begun. Patuloy naman na nag-aalyansa ang United States of America at ang UK upang pigilin ang ginagawa ng Houthis sa Red Sea dahil marami ng mga European countries ang nagrereklamo ng malaking pagkalugi dahil sa abala na ibinibigay ng Houthi. Ang mga claim ng Houthi sa ngayon ay bine-verify pa ng Amerika.